Good morning, Philippines. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, April 2, 2025. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, bigyan po natin ng reaksyon itong napabalita na ayon kay Director Santiago ng NBI. Kanila daw pong hihingin ang tulong ng Interpol o ng International Police upang yung mga vloggers na umaatake sa gobyerno ay kanilang mapauwi dito sa Pilipinas at mapanagot. Sapagkat ayon kay Santiago, ang sabi niya, itong mga vloggers na ito ay sinisiraan ang gobyerno at pati ang mga opisyalis ng gobyerno ay sinisiraan. At ayon sa kanya, ang mga vloggers na ito ay pare-pareho ang sinasabi at gusto nilang imbestigahan kung sino ang mastermind na nasa likod ng mga paninirang ito ng mga vloggers na nasa ibang bansa. Well, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ano po ba ang reaksyon natin sa sinasabi ni Director ng NBI na si Jaime Santiago? Kung atin pong i-analyze, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang isang pamahalaan na kurap ay ang katangian po, isa sa mga katangian ng isang pinaka-most corrupt government ay ito pong kanilang ginagawa na binubusalan ang lahat ng mga kritiko nang sa gayon hindi po malantad ang kanilang mga katiwalian. Yan po ang katangian ng isang corrupt government. At itong ginagawa ni Jaime Santiago as NBI Director na pananakot sa mga vloggers na kritiko ng gobyerno, ito po ay hakbang na siguraduhin na tumahimik itong mga vloggers na ito. Kaya walang ginagawa si Santiago kung hindi takutin itong mga vloggers. Jaime Santiago, hindi ko alam o hindi natin alam kung ikaw ay sadyang tanga o nagtatanga-tangahan lamang. Sapagkat ang sagot sa katanungan mo na kung sino ang mastermind na nasa likod ng mga vloggers na ito, kung bakit sinisiraan ang kasalukuyang gobyerno at ang mga opisyalis nito, ang sagot po natin dyan ay mismo ang gobyernong ito, ang bangag na gobyernong ito, at kayo na mga tiwaling government officials ang nagsisilbi na mastermind at nasa likod ng mga ginagawa ng mga critical vloggers, sapagkat sila ay nagre-react lamang sa inyong mga ginagawa. Katulad, halimbawa,
ng ginagawa natin ngayon para atakihin kayo. Particular, ikaw, Jaime Santiago, bilang direktor ng NBI. Kaya tayo nagre-react sa sinasabi mo. Kung wala kang sinabi na ganyan, di sana wala rin tayong sasabihin laban sa'yo. Tangna mo. Gago ka eh. Akala mo, makukuha mo ang mga vloggers na ito, mapapatigil mo. Katulad ng ginagawa ng Tricom at ng Quadcom. Akala nyo na mga nasa gobyerno kayo, mapapatigil nyo na ang mga vloggers na critical laban sa inyo. You could not stop us because we do it for our love of country. And we do it with the risk of our lives. Kaya hindi mo kayang takutin ang mga vloggers na to. Tangna mo, Santiago ka. Pera ng gobyerno, pera ng mga tao ang sinisweldo mo dyan sa NBI. Tapos gagamitin mo ang NBI as an agency para takutin ang mga vloggers na nagsasalita laban sa katiwalian nyo. Tatakutin mo para manahimik. Gago ka pala. Gago ka. Masyado kang nagpapakaaso sa bangag na Pangulo at sa bangag na administrasyong ito. Hindi natin alam kung pati ikaw ay bangag na rin. Saan ka nakakita ng gobyerno na pinapaboran ay yung mga adik at ang mga poser? Noong panahon ni Duterte, pinapatay ang adik at mga posers na ayaw magbago at lumalaban sa mga pulis kapag sila ay hinuhuli. Ngayon, ang mga posers at mga adik ang pumapatay ng mga inosente. Kapag posers, adik ang napapatay, pumapasok ang gobyerno para ipagtanggol sila under the guise of human rights. Pero kapag inosente ang napapatay, walang human rights kayong sinasabi. Tangna nyo. Ganyan kagago ang gobyernong ito na ipinagtatanggol mo, Santiago. This is one of the most corrupt government that we have had in the Philippines. Alam mo yan. Hindi ka naman bobo. Ang problema sa'yo, dahil tiwalay ka rin, corrupt ka rin, Jaime Santiago, ginagamit mo ang opisina mo para takutin ang mga vloggers na nagsasalita laban sa inyo, laban sa bangag na gobyernong ito. Nasabi mo na itong mga vloggers na to ang manufacturers ng fake news at disinformations. Kayo ang kasinungalingan ng gobyernong ito, ang pinakamalaking fake news. Dahil kasinungalingan, substantially, fake news ang sinasabi nyo. Kahit hindi totoo, sinasabi nyo para lang mabudol nyo ang mga Pilipino. At ikaw naman, Santiago, napakagago mo.
nagpapagamit ka katulad ng lower house upang protektahan ang bangag na Pangulo. Nang sa gayon, tuloy-tuloy kayo na makapanluko sa mga Pilipino. Iyan talaga ang interes nyo, tangna nyo. Santiago, huwag mo kaming tatakutin. Hindi kami gago na katulad mo. Yan ang katotohanan sa gobyernong ito. Puros kasinungalingan. Sinabi ni John Vic sa interview na 3-4 silang nagplano para ipahuli si Duterte, si PRRD at dalhin sa i-deliver sa ICC. Sabi niya, core group, si Anyo, si Teodoro, siya, at si Marcos mismo. Pero pagdating sa hearing sa Senado, kitang-kita niya, inulit-ulit ang video doon sa interview niya na binabanggit niya, harap-harapan itinatanggi niya. At pilit siyang ipinagtatanggol ng DOJ Secretary na kapatid ng si Buyeng Remulla. Sinasabing executive privilege yung usapan doon sa room na yun. Si John Vic naman, wala, hindi kami chismis lang ang pinag-usapan namin. Kitang-kita na ang mga kasinungalingan, pero pilit nyo pa rin. Pilit pa rin ng gobyernong ito pinalalabas na hindi totoo. Lalo na itong kanilang spokeswoman na si Atty. Claire Castro. Talagang panay kasinungalingan ang sinasabi. Kapag inaatake, nagbibigay ng reaksyon sa mga sinasabi nyo, sasabihin nyo, fake news ang sinasabi ng mga vloggers na ito. Sapagkat kontra sa interes nyo ang sinasabi, kahit ito ay reaksyon sa mga kasinungalingan ng gobyerno, sasabihin nyo, fake news. Kakasuhan nyo ng inciting to sedition at iba't ibang kaso na posibleng isampa. Sa bagay, hindi yan nakapagtataka sapagkat mismo ang dating Pangulo at ang kasalukuyang Vice Presidente ay tinatambakan nyo ng mga kaso bilang paraan para sila man ay mapatahimik nyo. Pero hindi nyo magagawa yan. Your days are numbered in terms of the impending ouster of the incumbent president. Darating at darating ang panahon, and it will come at the soonest time possible. Mapapatalsik ang bangag na Pangulo at kasama ka, Santiago. Mapapatalsik ka dyan sa pwesto mo. Sigurado yan pag nagpalit ng administrasyon. Sapagkat hindi ka karapat dapat sa tungkulin yan. Napakagago mo. Gago ka talaga. Sorry to say. Pero nakakabagot ka at nakakasuka sapagkat wala ka nang ginawa kundi takutin ang mga vloggers. Nakakasuhan mo, huhulihin mo para sila ay tumigil ng kaaatake laban sa bangag na Pangulo, laban sa mga bangag na opisyalis ng gobyerno. Siguro ikaw man ay bangag na rin. Saan ka nakakita ng opisyalis in the person of the chief PNP
para sabihin niya na yung mga gumagamit ng bawal na gamot na yan ay hindi mga adik. Ginagawa lang nila to energize themselves. Ulol pala kayo. Diyan nga nagsisimula ang pagiging adik. Yung paggamit na yan sapagkat sa umpisa, para hindi antukin, para makapagtrabaho, sige gamit hanggang sa nagiging habit at nagiging addict. Gago mismo. Imagine, for the chief being paid to say that. Saan ka nakakita ng ganyang gobyerno? Para lang magkaroon ng ebidensya laban sa dating Pangulong PRRD, lahat ng mga convicted posers addict, inilabas ng Quadcom sa kulungan at pinag-testify sa Quadcom para madiin ang si PRRD. They were convicted already, meaning their testimonies were evaluated by the court to be lies. And yet, kinuha ng Quadcom, pinag-testify ulit, at tinanggap na totoo ang mga sinasabi ng mga ito. Diba? Saan ka nakakita ng ganitong gobyerno? Yung mga pending cases ng panahon ni Duterte laban sa mga posers, adik, pagdating ng administrasyong ito, na-dismiss lahat yung kaso. Saan ka nakakita ng ganitong gobyerno? Pagkatapos patay na patay kayo sa pagtatanggol, ikaw, Santiago mismo, tinatakot mong mga vloggers na naglalabas ng mga, sabi mo, fake news laban kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Lisa Araneta Marcos is a private citizen. Bakit mong gagamitin ang NBI para lang ipagtanggol si Lisa Araneta Marcos laban sa mga vloggers na nag-criticize sa kanya? She is a private citizen and the government has nothing to do with her. Bakit ikaw ang masyadong apektado? Kabit mo pa siya, Santiago? O dahil binayaran ka ng malaking halaga ng bangag na Pangulo para gamitin ang ahensya ng NBI laban sa mga vloggers na critical sa First Lady? Yan ang pwede natin masabi. Because what would have been the reason? Masyado kang hindi maintindihan kung bakla ka o pakialamero ka lang talaga. Tapos magagalit kayo kapag criticize kayo. Sinisiraan kayong mga public officers. Alam mo yan, abogado ka, dati kang judge. Public officers should not be on your skin. Huwag kayong balat sibuyas. Kung ayaw niyong mag-criticize sa mga ginagawa niyo, huwag kang pumasok sa gobyerno. Because under a democratic society, government officials are accountable to the people. And this is a part of your accountability. The essence of democracy is the criticism against public officers by the citizenry. Sasabihin nyo, wala namang freedom that is absolute. Totoo. But under our system of governance, the freedom of speech and the press is limited by the law on libel. So kung may naninira kay First Lady at kung sa tingin niya sinisiraan siya, demanda niya ng libel, cyber libel, itong mga vloggers na ito.
It is not for the NBI to come into the scene without even a case filed before it by the First Lady. Pero ikaw, para kang masahol ka pa sa tanga. Pero alam natin, nagtatanga-tangahan ka lang. And maybe because you are being paid to do it. Ang masakit dyan, pera naman ng taong bayan ang ibinabayad sa iyo upang sikilin mo ang taong bayan mismo. Ito ang problema sa gobyernong ito. At ito ang criticize natin. Yung sistema. Because we cannot stand long with this kind of government. Where the president is an addict one. Bangag. Addict. Tapos sasabihin mo fake news yan. Dahil hindi totoong bangag ang presidente. Kung hindi totoo na bangag ang presidente, prove it. Patunayan niya na hindi siya bangag. Because we have the right to air our opinion about him. The health of the president is a public concern. Nasa saligang batas yan. Sapagkat lalo na ngayon, na critical ang sitwasyon, there would be an impending war with China. Kung magkakaroon ng gera at tayo ay pamumunuan ng isang bangag na Pangulo as Commander-in-Chief, napakadelikado yan. Sa totoo lang, kung hindi bangag ang Pangulo, baka maiwasan ang gera with China. Pero ngayon, it becomes impossible. Bakit? Sapagkat itong kasalukuyang Pangulo na ito ay nakikipag-alyado sa Amerika. At ang Amerika handang pumasok sa gera with China, maprotektahan lang ang interest nito dito sa Asia, dito sa region, sa Indo-Pacific. Anyway, magkagera man, hindi naman sila apektado ng pakalayo nila. Ang madudurog itong mga bansa na nasa tayong malalagay sa forefront ng digmaan na yan between China and US. Itong digmaan na to, principally, it will be between China and the US. In the same way that World War II was a war between Japan and the US. Pero tayo, ang mga bansa dito sa Asia, ang nadurog. Ngayon, pag nagkaroon ng World War III, hindi lang basta madudurog tayo. Baka mapura na sa mapa ang bansa natin at lahat ng Pilipino mamamatay na. Because of a wrong foreign policy ng kasalukuyang bangag na Pangulo. Dahil hindi makapag-isip ng tama, baka mangyari yung kinatatakutan natin. It is a matter of time. Look, nung panahon ni PRRD, pinagbintangan siyang pro-China. Pero yung mga mangingisda na mga Pinoy, nakakapangisda sa West Philippine Sea. Pero sinasabi ng bangag na administrasyon na to, nangyari yun because the Philippines was considered to be a province of China. Yun ang bintang kay PRRD. Ngayon, ayaw niyong maging pro-China pero naging pro-American kayo. Na hindi niyo alam na ang Amerika ay ginagamit lang ang mga bansang maliliit na ito para ipagtanggol ang kanilang interest dito sa Indo-Pacific. Si Marcos, dahil hindi marunong mag-isip, kasama itong mga advisor niya na mga aso, sunod-sunuran sa bangag na Pangulo, kaya pati silang bangag na rin.
pumayag na maglagay ng mga nuclear weapons ang Amerika dito sa Pilipinas. And that is putting the Philippines into danger. Aside from the fact that internally, pinagluluko tayo ng bangag na administrasyon na ito. Lumalala ang kahirapan, lumalala ang pananakot sa sambayan ng Pilipino. Walang habas na ninanakaw ang kaban ng bayan. Pag nagkaroon ng digmaan, tatakas na lang kayo sa papunta sa ibang bansa. Marami na kayong pera, ninakaw nyo na ang pera ng sambayan ng Pilipino. May mga negosyo na kayo sa ibang bansa. So pag nagsimula ang digmaan, iiwan nyo na lang ang bansang ito. Mamamatay lahat ng mahirap na Pilipino. Kayo nagpapasarap, tuloy ang buhay nyo sa ibang bansa. At gusto nyo mangyari yan para hindi na kayo mahabol. Kasi kung walang mangyayaring digmaan, nagbago ng administrasyon, pwede pa nga naman kayong habulin. Pero kung magkakaroon ng gera with China, sino pahabol sa inyo? Patay na lahat ng mga Pinoy. Yun ang ginagawa nyo, mga hayop kayo. Wala kayong pagmamahal sa bayan. Ang iniisip nyo lang sarili nyo. Kaya ngayon, nagsisindikato kayong lahat na nasa gobyerno. Dahil yung matitino ay hindi kayang manindigan na kasama nyo. Pag matino ka, aalis ka talaga sa bangag na administrasyong ito dahil hindi mo kakayanin, nakakasuka yung pinagagawa nyo. Pero kung katulad ka rin nila, sabi nga, birds of same feathers flock together. Kaya kayo dyan, mga tangna nyo, nagsasama-sama kayo, nagsisindikato kayo para kurakutin ang pera ng bayan, paghati-hatian nyo at tatakas kayo papuntang ibang bansa. Yan ang plano nyo. Kaya nyo ginagawa yan. Santiago, sige, manakot ka. Dahil ang akala mo, matatakot mo ang mga vloggers na ito na kumakalaban sa inyo. Yung mga vloggers na bayaran, na kung pakikinggan mo, mga nakakasuka na rin ang mga sinasabi. Tuwan-tuwa sila dahil malaking bayad sa kanila. Pera ng sambayan ng Pilipino ang ipinagbabayad sa kanila. At sila ay nagpapakasarap sa buhay at the expense of the Filipino masses. Ito ang nangyayari sa ating bansa. Pero hindi magtatagal yan sapagkat marami pa rin mga Pinoy ang naghahanap, ang nangangarap para mapabuti ang ating bansa. Alam natin na sa mga sahanay ng PNP at Armed Forces, marami dyan ang nasusuka na rin sa sistemang ito. Kahit anong gawin nyo, ang matitinon mga sundalo, hindi nyo mapipili sa kapiranggot na allowance na ginawang pandagdag, yung subsistence allowance na sinasabing in-increasan. Yung daily subsistence allowance, dinagdagan ng 350 para sa mga sundalo. Yan ay paraan upang bilhin ang kanilang loyalty. But they will not allow to have it done. Sigurado tayo dyan. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon ang mga kasundaluhan at mga kapulisan na ito. At the proper time, at due time, maninindigan yan. Kapag nakita nila na ang sambayanan ay naninindigan laban sa katiwalian,
ng pamahalaan ito. Kaya ikaw, Santiago, huwag kang gago at huwag kang mayabang. Tigilan mo yung katarantaduhan mo dahil hindi mo matatakot ang mga vloggers na to, externally and internally. Hindi titigil ang mga ito hanggat may mga katulad yung mga tiwali na opisyal ng gobyerno. Hindi titigil. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang atin pong panawagan, huwag po tayong matatakot sa ginagawa ng NBI na ito at ng PNP. Pero mas masahol itong ginagawa ng NBI. Walang ginawa kundi takutin ang mga vloggers. Huwag po tayong patatakot sa ginagawa ito. Ipagpatuloy po natin ang mga rally. Lumabas po tayo sa kalsada upang ipaalam sa pamahalang ito na galit at namumuhi ang sambayan ng Pilipino sa ginagawa ng bangag na Pangulong ito kasama ang kanyang mga aso. Lalo na po itong lower house or House of Representatives. Sobrang-sobra po ang panggagago ng mga ito. Kaya ang panawagan po natin, yung mga re-electionist na members of the House of Representatives, huwag pong iboto. Huwag iboto ngayong eleksyon na darating. Huwag po silang iboto. At dito naman po sa senatorial candidates, 0 po ang ibigay natin sa mga kandidato ng bagong alyansa. Iboto po natin ang 10 kandidato na ininduso ng PDP Laban. Vote straight PDP Laban. Ito po ang dapat nating gawin kung tayo po ay nagnanais na mabago ang ating pamahalaan. Bakit po? Kapag nanalo ang PDP Laban straight, hindi po nila mapapatanggal si BP Sara. So kung mapapatalsik ang Pangulo on or before the election, itong May 2025, uupo si BP Sara as successor. Kung mananalo po ang bagong alyansa, pagdating ng July 20 Congress, sisiguraduhin po nila na ma-impeach si BP Sara. Para mapatalsik man ang Pangulo, may upo nila kung sino man ang gusto nila na paupuin bilang kapalit. Kung hindi man mapapatalsik, pagdating ng 2028, hindi na makatakbo bilang presidente si BP Sara. Kaya sigurado pa rin sila. So kung ayaw natin sa bangag na Pangulo at bangag na administrasyon, dalawa po ang alternative ng mga Pinoy. Patalsikin ang bangag na Pangulo upang makaupo si BP Sara as successor in her capacity as the Vice President. Kung hindi naman mapatalsik ang Pangulo before 2028, pwede pong tumakbo as President si BP Sara. Pero kung siya po ay ma-impeach, she would be disqualified
Kaya, para hindi po mangyari ang plano nila, as safety nets, isero po natin ang mga kandidato sa pagkasenador ng alyansa ng Bagong Pilipinas, yung partido ng bangag na Pangulo. Ang iboto po natin is straight PDP laban para siguradong hindi makuha yung two-third votes or 16 senators which is required to impeach the Vice President. So kung 10 po yan, mayroon pang kung 10 mananalo, sigurado pong hindi na ma-impeach sapagkat 24 yan. Kung 10 ang PDP laban, sigurado po tayo na 14 lang, assuming lahat ng yung iba pumoto in favor of the impeachment, 14 lang, short po ng 2 kasi 16 ang kailangan para ma-impeach ang Vice Presidente. Yan po ang assurance na hindi po ma-impeach ang Vice Presidente comes July. So yan po ang pakiusap natin sa sambayan ng Pilipino. Muli, binabalikan po natin, Santiago, tigilan mo na tong kalokohan mo. Tigilan mo tong pananakot mo sa mga vloggers na critical sa pamahalaan ito. Sapagkat yung pananakot mo ay hindi sapat yan para mapatigil mo ang mga vloggers na huwag i-criticize ang gobyerno. Huwag siraan ang mga tiwaling opisyalis ng pamahalaan. Pansamantala po, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, wakasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, maraming salamat po.